Ang kwentong ito ay hango lamang sa malikot na pag-iisip ng may akda. Kung may pagkakapareha man sa totoong buhay ng mga mababanggit na pangalan, lugar at pangyayari ay hindi po namin sinasadya. Magwawala muna ako! Ito na ang inyong kinakatakutan! Mag-subscribe kayo! Sigurado ikaw ay kikilabutan! Talagang makukontento sa magagandang mga kwento! Talagang kompleto! Kaya pakikuha na yung kape mo! Writer at narrator, nagsanib puwersa! Kaya mas malupit, tahagupit! Maganda narration, masarap sa tenga! Kaya ano pang hinihintay mo? Pindutin mo na yan! Subscribe ka na! Back to back, horrifying stories! Huwag mo kalimutan yung bell ha! Back to back, horrifying stories. Taong 1996, Ermita Malate. Noong mga panahong ito, kasalukuyang street vendor itong si Sheila sa kahabaan ng isang lugar. Bata pa lang ay namulat na siya sa gawaing immoral sa kanyang paligid noong dumating sila sa syudad ng Kamaynilaan. Halos bangketa na rin ang nagsilbi niyang tahanan sa kadahilan ng maaga itong naulila sa ina. Bagaman hindi nakapagtapos ng pag-aaral itong si Sheila, ngunit likas naman sa batang ito ang dunong niya pagdating sa pagbabasa at pagsusulat. Isang angking abilidad na hindi kayang tawaran ni numan. Marunong din ito sa aspeto ng matematika at kung ano-ano pa na wala sa kanyang mga kaedad. Sa pagkawala ng kanyang ina, halos sa kahabaan na siya ng ermita lumaki hanggang sa siya ay magdalaga. Sa pagbabakasakaling dito niya matagpuan ang kanyang amang nawalay sa kanya. Dahil sa pangyayaring iyon, itinaguyod niyang mag-isa ang kanyang sarili para mabuhay sa pamamaraang alam niya. Nangalakal siya sa kalye at nagbenta ng sampagita sa mga bahay aliwan. Dumating pa nga sa punto na namumulot siya ng mga tira-tirang pagkain sa mga basurahan. Malamanan lang ang kumakalam nitong sikmura. Halos naging saksing buhay rin siya sa kaliwat kanang insidente ng pagpaslang sa mga kalye na itinuturing na niyang tahanan. Ang bentahan ng aliw, droga at kung ano-ano pang masamang gawain na hindi rin bago sa kanyang paningin. Ngunit hindi naman niya pinapansin ang mga ganong bagay sa kanyang paligid. At ang importante rito ay nabubuhay siya nang walang inaapakan. Marami ring nag-aalok sa kanya ng mga trabahong immoral na mas malaki ang kita kumpara sa pagtitinda niya ng sampagita, sigarilyo, balot at mga candy. Ngunit ang palaging sagot ng dalaga sa mga taong iyon ay kontento na siya sa buhay na tinatamasa niya. Isang araw, habang naglalako siya ng kanyang paninda, napukaw ng pansin ni Don Pepe ang kanyang malaanghel na ganda. Kung kaya naman, inalok ito ng mayamang personalidad para alamin ang mga bagay-bagay na kinakaharap nito sa buhay. Sa puntong iyon ay medyo nag-aalangan si Sheila na sumama sa mga tauhan ni Don Pepe sa kadahilan ng natatakot ito na gawan siya ng masama ng mga ito. Subalit, ayon sa mga tauhan ng Don, bawal siyang tumanggi dahil hindi birong tao ang nagpapatawag sa kanya. Sheila, pinatatawag ka ng amo namin at maitatanong siyang mga bagay tungkol sa pagkatao mo. At bawal kang tumanggi dahil si Don Pepe yun. Mariing paliwanag
ng isang armadong lalaki. Manong, paano po itong mga paninda ko at sinong magbabantay nito? Patanong na tugon ni Sheila. Ito ang 5,000, Sheila. Sobrang kabayaran para sa mga paninda mo. At habilin mo na lang yan kay Manang Rosie. Giit pa ng isang lalaki. Dahil sa kaganapang iyon at sa mga sinabi ng tauhan ni Don Pepe, wala na itong pagpipilian pa, kundi ang sumama. Sa pagbaktas nila ng daan patungo sa mamahaling hotel kung saan naglalagay ang Don, inakala ng dalaga na gagawan siya nito ng masama. Subalit hindi ganoon ang nangyari. Pagkus ay pinakain siya nito habang nagtatanong ng mga bagay-bagay tungkol sa kanyang pagkatao. Halos napansin rin ni Don Pepe ang suot nitong kwintas na naglalaman ng isang litrato, kung kaya tiningnan nitong maigi ang babaeng naroon. Ayon pa kay Don Pepe na pamilyar sa kanya ang kwintas na iyon. At sa katunayan, may kaisa-isang babae na minahalang Don na iniwan nito sa Negros upang tuparin ang kanyang mga pangarap sa siyudad. Ngunit ang tungkol sa kwintas na iyon ay sinarili niya na lamang at hindi na niya ipinaalam pa kay Sheila. Matapos mailahad ni Sheila ang lahat ng mga bagay-bagay tungkol sa kanyang pagkatao at kung sino ang ina nito, ay pinauwi rin naman siya ni Don Pepe at binigyan ng perang magagamit nito sa kanyang pagtitinda. Inalok din ito ni Don Pepe na bumalik sa pag-aaral, ngunit tumanggi ang dalaga. Dagdag pa ni Sheila na kontento na raw siya sa mga biyayang tinatamasa niya galing sa Panginoon. Hindi naman kinontra ni Don Pepe ang pananaw at prinsipyo ng batang hinahangaan niya. Bagkus, masinangaan pa ito ng matanda at sa isip-isip nito, bibihira sa mga lansangan ang gaya ng dalaga. Hanga ko sa iyong prinsipyo, paninindigan at pananaw sa buhay, Sheila. Isipin mo kung iba-ibang tao ang kaharap ko, kinuha na ang malaking halaga ng salping inaalok ko, sabay layas nang wala man lang pasasalamat. Pero ikaw, hindi ka nagpasilaw sa pera. Bagkus, tinagyan mo pa ang magagandang alok ko sa iyo. Hindi dahil sa nagmamalaki ka, kundi ibinakikita mo sa akin na kaya mong buhayin ang sarili mo gamit ang iyong abilidad. Magkasunod na paliwanag ni Don Pepe. Noong gabing iyon ay ipinahatid ni Don Pepe si Sheila sa kanyang mga tauhan kung saan nila ito kinuha. Ni isang kusing walang kinuha o tinanggap na pera ang dalaga galing sa Don. Kung kaya naman sa bawat araw na dumadaan ay pinabantayan ito ng matanda sa kanyang mga tauhan upang siguruhin ang kaligtasan nito sa lansangan. Lumipas pa ang mga araw. Nagpatuloy lang sa buhay si Sheila para itaguyod ang kanyang sarili. Halos marami na rin itong naging suki sa kanyang mga paninda. Gaya na lang ng mga personalidad at banyagang naghahanap ng aliw sa kahabaan ng ermita para bumili ng sigarilyo at kung ano-ano pa. At ang ilan sa mga ito ay inaalok pa siya ng malaking halaga ng pera para lang sumama. Subalit malakas ang paninindigan ng dalaga sa kanyang sarili na kahit ano pa man ang mangyari, hinding-hindi siya magbibenta ng laman. Ayon pa dito, mas gugustuhin niya pang tumanda sa kalye bilang isang vendor kaysa maging babaeng bayaran.
Isang gabi, habang naglalako ng panindang balot, sigarilyo at sampagita itong si Sheila, nang bigla siyang madaanan ng isang grupo ng mga kalalakihan. Kasabay ng pangyayaring iyon ay abala ang mga tauhan ni Don Pepe sa isang inuman sa loob ng beer house. Walang kamalay-malay ang mga ito nang dukutin ang dalaga ng mga armadong lalaki nang walang sapat na dahilan. Kung kaya naman isang batang lansangan ang nakakita sa pangyayaring iyon at dali-dali itong nagsisigaw para humingi ng tulong. Ngunit sa kasamaang palad ay natangay na ng mga lalaking iyon si Sheila. Dahil sa iskandalong ginawa ng batang babae ay naagaw nito ang pansin ng mga tao hanggang lumabas ang mga tauhan ni Don Pepe. Ne, ano ang nangyari dito? At sino yung tinukot na nakita mong isinakay sa van? Diretsa ang tanong ng tauhan ni Don Pepe. Manong! Si Ate Sheila po! Yung isinakay sa van, pero natatandaan ko po ang plaka ng sasakyan. At sa bilang ko po, mga 3 lalaki po yun eh. Giit na paliwanag ng batang babae. At dahil sa pangyayaring iyon, ay naalarma ang mga tauhan ni Don Pepe. Kung kaya't sa pagdating ng kinikilalang makapangyarihang tao sa buong ermita, sa paborito nitong bahay aliwan, ay biglang napayuko ang mga tauhan ng Don. At si Sheila kaagad ang hinahanap nito nang mapansing wala iyon sa kanyang pwesto kung saan ito nagtitinda. Sa hindi kalayuan ay napansin ni Don Pepe na nagkakagulo ang mga tao at bahagya nitong naririnig ang usap-usapan ng mga tao na pangalan ng dalaga ang binabanggit. Kung kaya naman tinipon nito ang kanyang mga tauhan sa loob ng aliwan para tanungin kung ano ang nangyari sa kalye at bakit maraming otoridad ang nagkalat. Magsalita kayo. Ano ang nangyari sa labas? At nasaan si Sheila? Pasigaw na tanong ni Don Pepe. Boss, may dumukot raw pong grupo kay Sheila. At hindi po namin sila kilala. Napainom po kasi kami, amo. Nauutal na paliwanag ng isang lalaki. Mga linti kayo. Binabayaran kayo dito para bantayan ng anak ko. Hindi para maglasing. Ito ang tatandaan niyo lahat. Si Sheila ang anak ko at ako ang wawala niyang ama. Kapag hindi niyo na ibalik sa akin ang anak ko, tutugasin ko kayo isa-isa. Kasama ang buo ng pamilya. Kaya kumilis na kayo bago pa magdilim ang paningin ko sa inyo lahat. Dahil sa narinig ng mga ito, bigla namang nataranta ang bawat isa at hindi nila inaasahan na ganon ang lalabas sa bibig ni Don Pepe. Gamit ang kapangyarihan ng pera, nanawagan ang pinuno ng sindikato na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan na ibalik si Sheila. Makalipas pa ang mga araw, natagpuan si Sheila sa isang basurahan na puro pasa ang katawan at gutay-gutay ang mga saplot sa katawan habang nag-aagaw buhay ito. Gayunpaman ay nadala pa rin ito sa ospital sa tulong ng isang basurero na kaagad namang nakarating kay Don Pepe. Halos bumaksak ang luha nang makapangyarihang Don nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang anak. Akala niya ay mamamatay na si Sheila ng gabing iyon, ngunit nagkamali siya dahil naagapan ng mga espesyalista ang buhay ng kanyang anak.
Dagdag pa ng mga ito na posibleng tinurukan ng dalaga ng ipinagbabawal na gamot bago pa ito hinalay. Mariing inihayag ng doktor na kailangan pa ng mahabang panahon bago makausap si Sheila at depende pa sa traumang naranasan nito. Pero matapos itong malapatan ng paunang lunas, inilipat ni Don Pepe ang kanyang anak sa isang pribadong ospital. Habang nagpapagaling ang dalaga sa pasilidad na iyon, ay kaagad namang nagpakalat ng tao ang pinuno ng sindikato. Ito ang tatandaan niyo lahat. Kailangang maiharap niyo sa akin ang mga taong lumapastangan sa anak ko. Kung kinakailangang halugugin niyo ang buong Maynila, gawin niyo bago gumaling si Sheila. Magkasunod na utos ni Don Pepe. Sa paglipas ng mga araw, habang gumagaling si Sheila sa bangungot na kanyang naranasan sa mga demonyong iyon, halos ay paisa-isa namang nadadakip ng tauhan ni Don Pepe ang mga taong nagkasala sa kanyang anak at isa-isa itong dinadala sa isa nilang hideout upang dooy hatulan ng karumal-dumal na kamatayan. Sa tuluyang paggaling ng dalaga ay inihayag ni Don Pepe ang mga bagay-bagay tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Inamin rin nito na siya ang tunay na ama ni Sheila na may 20 taon na nitong hinahanap. Ayon kasi sa ina ng dalaga na ang kanyang ama noon ay nasa syudad ng Maynila para maghanap buhay. Wala namang sumbat o hinanakit rito si Sheila dahil sa isip-isip ng dalaga na may malalim na dahilan ng kanyang ama kung bakit sila iniwan nito. Basta ang importante sa kanya ngayon ay kasama na niya ang kanyang tunay na ama. At dagdag pa nito na ang suot na kwintas ng dalaga na may litrato ng kanyang ina ay galing rito. Kung kaya naman nang matapos ang usapin sa pagitan ng mag-ama ay hinarap naman ni Sheila ang kanyang takot nang makita nito ang mga taong gumawa sa kanya ng kahalayan. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, ang dating malaanghel na itsura ng dalaga ngayon ay tila ba sinapian na ng 3 demonyo. Halos pinahirapan ng dalaga ang mga taong iyon ng paisa-isa. Ang lalaking nang bugbog sa kanya ay walang awa nitong pinagpira-piraso gamit ang isang sundang. Habang ang ikalawang lalaki ay tinadtad ng pako sa ulo ng dalaga hanggang sa ito ay matodas. At ang ikatlong lalaki naman ay ibinaon sa lupa ng mga tauhan ni Don Pepe habang nakalitaw ang ulo nito bago sinagasaan ni Sheila. Naging saksi si Don Pepe sa kalupwitan ng kanyang anak na naging halang ang kaluluwa at walang awa kung pumaslang ng tao. Kung kaya naman kinatatakutan na si Sheila ng mga tauhan ng kanyang ama. Ganyan nga anak, tugasan ng mga taong gumawa sila ng mga kahayupan. Tandaan mo, hindi tao ang mga demonyo yan. Sa mundong ginagalawan ko anak, bawal ang mahihina dito. Kailangan dito bakal ang dibdib mo at bato ang puso mo kung ayaw mong apak-apakan ka ng mga tao. Sa mundo ko anak, kung sino ang may pera, siya ang makapangyarihan at sinasamba ng mga sindikato. Kaya isaksak mo yan sa kukode mo. Sunod-sunod na paalala ni Don Pepe. Hindi naglaon. Mula sa pagiging vendor ng balot, sigarilyo at sampagita, pinamunuan ni Sheila
ang malaking organisasyon na hawak ng kanyang ama sa mundo ng mga sindikato. Ang lahat ng tumataliwas sa pamamalakad nito ay kanyang tinotodas. Halos ang buong buhay ng dalaga ay umikot sa loob ng sindikato. Kung kaya naman, minsan, tinatanong rin ito ang kanyang sarili habang nagwiwika ng, ang pamimigay ko ba ng pagkain at kaunting salapi sa mga mahihirap kong kababayan sa kalyeng kinalakihan ko ay nakakabawas sa aking mga kasalanan? Sa dami ng mga tinodas ko? Giit na tanong ni Sheila sa kanyang isipan. Pero alam niyo ba? Sa kabila ng lahat ng ginagawang kamalian ni Sheila, binuwag nito ang negosyo ng ibang sindikato, gaya ng bentahan ng ipinagbabawal na gamot at mga prostitusyon sa kahabaan ng ermita. Sa tagal nga nito sa poder ni Don Pepe na kanyang ama, ay nasanay at nalaman na rin nito ang buhay sindikato. Magandang araw at gabi mga kakulay. Thank you so much po at sinamahan niyo po kaming matapos ang ating bagong kwento dito sa Back to Back Horrifying Stories. So, dito po sa Back to Back ay maririnig niyo po ang mga kwentong pinalalabas namin sa Dreamstar TV, ano. So, abang-abang lang po sa mga paborito nyong narinig na drama kay Dreamstar Teleradio and Dreamstar TV, at asahan nyo po na maririnig nyo po yun dito sa channel na ito. So ngayon po ay magsha-shoutout po ako sa lahat ng mga members at saka sa mga masugid na nakikinig sa amin dito sa ating Back to Back Horrifying Story channel, no? Una po, gusto kong batiin lahat ng aming mga silent listener. Please don't forget to like din kahit hindi na kayo mag-comment, no? Kasi nahihiya daw sila. So, meron po tayong mga listener from Kuwait. Meron din po tayong mga listener from Saudi Arabia. Meron din po tayong mga silent listener coming from Taguig City dito sa Manila. Meron po from Santa Mesa. Meron po from Parañaque. Meron din po from Cavite and Laguna. At meron din pong mga taga Batangas at sa iba pa pong karatig bayan, no? Hindi lang po dito sa Luzon, kundi sa buong Pilipinas. So gusto ko pong i-shout out unang-una na si Mwin Flix Vlog. Mga kakulay, si Mwin Flix Vlog po ay may sariling channel din. So sana po ay magkaroon din kayo ng panahon para bisitahin din po ang kanyang channel. Binabati ko rin po si Joey B. Wrights. Maraming salamat sa iyong pag-subscribe, ha. Thank you rin po sa The Flow of Infinity na nag-subscribe din po sa ating channel. Hello po sa inyo. Binabati ko rin po si Mr. Romel Amable from Ulango, Laguna. At si Nanay Erlinda Amable at ang buong pamilya po nila, sila Arthur, sila Grace, si Ace, si Venus, si Leia, na matyaga pong nakikinig din sa ating channel, ano. Thank you very much po sa inyong walang sawang pagsuporta kay DJ Dipred. At binabati ko rin po, syempre, si Sir Jomar Bulusan na talaga namang full support din po sa TM&F Production at sa buong Dreamstar TV and Dreamstar Teleradio drama team, no? Lagi po kaming sinasamahan ni Sir Jomar every Friday sa aming programa sa Dreamstar, no? Ang Deep Red Mystery Files, Dreamstar Teleradio and Dreamstar TV. Yun po. Binabati ko rin po si Ate Yoli Gintivano. Hi Ate Yoli, ingat ka po lagi dyan. Binabati ko rin po si Dugal Winter Dog at saka si Abeng. Mga taga-ano po to, mga listener po natin at mabuting kaibigan from Taguig. Binabati ko rin po si Mr. John Aporo na gumawa ng aming
ang tawag dito, jingle sa aming program sa Dreamstar Tele Radio and Dreamstar TV ng aming Deep Red Mystery File program. Maraming salamat Mr. John Aporo, and may channel din po si Mr. John Aporo. Sana po ay mabisita nyo rin po, no? At mapakinggan ang kanyang mga bagong likhang awitin para sa lahat. Binabati ko rin po si Seyong Napogi. Hello Seyong. Binabati ko rin po si Zilje at si Sisi Antingera. Kamusta Sisi? Miss na kita. Binabati ko rin po si Jenny. Binabati ko rin po si Lakay Stories. Huwag niyo pong kalimutang dalawin si Lakay Stories at saka ang aking kapatid na si Antingera sa kanilang mga channel, ano? Binabati ko rin po si Pulang Dragon. Ang Pulang Dragon, pakibisita rin po ang kanyang channel. At sa totoo lang, magaganda po ang kanyang mga kwento doon. Binabati ko rin po si Ibyang, ang Singing Muchacha. May channel din po si Miss Ibyang at nanggaling po ako doon at nakinig po ako ng kanyang magagandang awitin. Binabati ko rin po si Colorblind Zeus, si Ronnie Mamba, si Mr. Corvin Dinglasan, si Mr. Larry Ocampo. Hello po sa inyo. Binabati ko rin po si East Homer 1. At saka binabati ko rin po si mga kasuman. At saka shout out din kay Heartful Sorrow. Shout out din po kay Miss Mary Lorenzo. At shout out din po kay Renz Original Random Stories. Binabati ko rin po si Rafael Arcangel. Thank you kapatid ha sa pakikinig sa amin. Binabati ko rin po si Akay Valiente. Hi Akay! Binabati ko rin po si Skyworks. Salamat kapatid sa pakikinig sa amin dito sa back-to-back horrifying stories. Binabati ko rin ang aking kapatid na si Valentina Wrights. Kamusta ka na Sisi? Medyo matagal-tagal kang tahimik, hindi kita naririnig. Sana okay ka lang. Binabati ko rin ang aking kapatid ni si Blancong Pahina. Meron din po siyang channel. So sana wag nyo rin pong kalimutang bisitahin ha. Magaganda rin po ang kanyang mga kwento sa kanyang channel. Shout out din po kay Miss Angela Cruz Oy. At syempre sa aking kapatid na si Creepy Bunny PH. Huwag nyo pong kalimutan na bisitahin din ang channel ni Creepy Bunny. Meron din po siyang magagandang kwento sa kanyang channel. At ang aking kumpare, ang Kabalyero. Dalawin nyo rin po ang channel niya ha. Shout out din po kay Dirk Aguilar. Binabati ko rin si Kuya Barry Barrera. Huwag nyo pong kalimutang bisitahin rin ang kanyang channel. At si Kiana Sarina Jovelyn Knight. Okay, siya po ang aking editor. At syempre, binabati ko rin ang aking Kuya Obet, ang nag-iisang Tiktilaok Stories. Huwag nyo pong kakalimutan na bisitahin ang kanyang channel dahil ang dami po niyang magagandang kwento rin na inihahanda araw-araw para sa inyo. So mga kakulay, dun po sa mga hindi ko nabati, sorry po. Sa susunod na lang po, basta wag nyo pong kalimutang mag-comment at mag-message sa akin kung meron po kayong mga gustong ipa-shoutout sa mga susunod na upload po ni Deep Red dito sa ating back-to-back horrifying stories. So yun lang po at sa muli, hanggang sa susunod na kwentuhan po. God bless us all and I love you. Bye-bye! Magwawala muna ako. Ito na ang inyong kinakatakutan. Mag-subscribe kayo. Sigurado ikaw ay kikilabutan. Talagang makukontento sa magagandang mga kwento. Talagang kompleto. Kaya pakikuha na yung kape mo. Writer at narrator nagsanibwersa. Kaya mas malupit kahagupit. Maganda narration, masarap sa tenga. Kaya ano pang hinihintay mo? Pindutin mo na yan. Subscribe ka na. Back to back horrifying stories. Huwag mo kalimutan yung bell ha. Back to back horrifying stories.